Happy Father's Day mga ka-cowboy. Cowboy IG po ang iyong lingkod. Nandito tayo ngayon sa opisina, gabi na. Pero a big day din today. Aside from Father's Day, may nangyayari sa farm natin. So, papakita ko sa inyo kung ano ang nangyari. So, ngayon, sa araw na to ay ang ating balance date. So, ang balance date po ay napakahalaga na bagay na dapat naintindihan ng mga nagtatrabaho sa dairy. Lalo na kung grass-based yung mga farm na tinatrabahuan nila. So, ang ibig sabihin ng balance date, you ate what you grow. So, yun yung ibig sabihin ng balance date. So, itong balance date na to, ito yung nagtatakda kung yung mga target natin, dyan din natin binabase. Yan ang nagtatakda kung kailan tayo magsisimula ng calving. So, yung planned start calving. So, i-align natin dyan sa balance date. So, tatalakayin natin yan para maintindihan natin yan. So, kung sinasabi natin you eat what you grow, kung yung damo mo ay tumutubo ng 50 per day, tapos yun yung demand ng baka mo, ibig sabihin, na-hit mo yung balance date. So, yun yung broad na kahulugan ng balance date. So, ang balance date, nakukuha natin siya sa may round below 30. So 30 days round. So mayroon akong explanation na may kasamang drawing na magpapaliwanag din ng balance date. So ang dami kasing ng balance date bukod sa you eat what you grow. So ang ibig sabihin din niya is siya yung lip blade emergence. So sinasabi nating lip blade emergence, kung sinasabi natin dito sa New Zealand kung may tatlong lip blade na nag-emerge, at saka itong tatlong blade na to 1, 2, 3. Sa paglabas niyan, ang cover niyan ay 2,700 na. Ibig sabihin, bilangin natin kung ilang araw lumalabas tong kada dahon. So, ang pag-emerge ng dahon na yan, yun yung ibig sabihin ng balance date. Lip blade emergence. So, kailan darating yung 3 leaf stage na makukuha niya yung 2,700 within 27 days. So kung sabihin natin 27 days, i-divide mo yan sa 3, 9 days ang dapat emergence o emerge ng kada dahon. 9 days. So yun yung ibig sabihin ng balance date. Pag humantong sa 27 days, tapos 2,700 kgdm per hectare, ang cover na ng damo mo, na-hit mo na yung balance date. So paano ba natin pinaplat na ang balance date natin? So magsisit up tayo, okay? Ang balance date nangyayari dito sa area namin kadalasan nasa unang linggo ng September. Kasi September, alam naman natin, spring na.
medyo mainit na, yung temperatura ng lupa is above 12 na. So, yun, gumagalaw na yung damo, i-emerge na yung mga dahon. So, gagawa tayo ng planner. So, may planner pala para ma-hit natin yung balance date. Kung kailan natin ma-hit yung, kung ito yung 20 days, 30 days, 40 days, 50 days, 60 days, 70 days, 80 days, 90 days. Kung nagsimula tayo sa ating spring rotation planner, SRP, sa 90 days, pagdating ng 10 linggo, dapat, kung 10 linggo lang kasi ang ano natin dito sa planner dapat hit mo na yung balance date mo. So, yun yung ano na dapat magkakalbing na ako sa 5 kasi gusto ko na pag 10 linggo nakapick na yung baka, nakapick na yung nanganak na baka, lahat ng baka ay nanganak na, ang damo ay tumutubo, ma-maximize natin yung tinutubo natin. Pero dito sa spring rotation planner may discipline. Kailangan may discipline. Ay may isang ano mo lang diyan, may isang twist mo, hindi mo naintindihan lahat 'yan. Lahat ng pasikot-sikot diyan sa loob, ki-create ka dito sa feedwidths ng kung nasa third week ka pa or second week. So like second week of your spring rotation planner, so second week ng July, dapat ang pre-grazing mo nasa ang disiplina talaga, kailangan mo yung sundin kasi ang area na i-allocate mo diyan 3.2, tapos bigla kang bababa dyan ng 2,700 ang pre-grazing mo, 3.2 lang naman ang nakabudget dyan. So anong mangyayari? So, kikreate ka ng lubo dito. Ang dami na ng mahabang damo. Sa kabilang parte, kikreate ka rin ng hole dito. May butas dito, deficit. Surplus, deficit, hindi balance. Kailangan balance yung pamamalakad o ang pattern ng konsumo ng damo. Kasi pinaplat natin yan. So, sa unang linggo, ang target ng July normally sa dairy inject pag nasa 2,400 ka na, safe ka na. So 2,400 kung gamitin natin yung prinsipyo na nandito sa nandito sa useful formulas natin, yung number 3 na prinsipyo. So ipo-focus ko yung number 3. How to number 2, how to calculate target average cover, ang sabi. So, paano daw? So, kailangan yung target residual plus target pre-grazing divided by 2, yun yung target average cover. So, rule of thumb, mayroong yung mga nagjo-joke dyan na ganito yung cover namin, ganito yung cover namin. Pero yung kumbaga kung alam mo yung formula na yan, dumaan ka lang sa kalsada, nakita mo yung pre-grazing nila, nakita mo yung post-grazing nila, malalaman mo kagad, makikwenta mo, tatakbo yung utak mo. Yun yung average pasture cover nila ngayon. So, magigids mo rin kung ahead sila or below. Or may deficit o mayroong surplus. So sa'yo din, kung yun yung pre-grazing mo, tapos yun yung post-grazing mo, yun talaga yung average pasture cover mo. So kung gamitin natin yan, kung 24 tayo dito, kailangan yan yung pre-grazing natin. Huwag kang tumalon doon sa baba. Kailangan talaga disiplina. May disiplina talaga yan. So akala natin bababa, umakyat sa actual kasi target lang So, mula 90 sa unang linggo, bababa tayo ng 83, sa pangalawang linggo gagamit na tayo ng 2 hektar.
Sa pangatlong linggo, bababa tayo ng 75-day round. Gagamit na tayo ng 3.5 hectare. Sa pang-apat na linggo, bababa tayo ng 68-day round. Gagamit na tayo ng 3.9 hectare. Sa pang-limang linggo, bababa tayo ng 60. Gagamit na tayo ng 4.4 hectare. So, marami-rami na tayong milker dyan. So, malaki-laki na rin yung square meter at saka yung demand. So, allowable na tayo na mag-progressing ng medyo bababa na kasi bumaba na rin yung ano natin, yung average pasture cover. So, pagdating natin ng 6 weeks, yung 6 weeks importante din yan sa dairy. So, kailangan yung kung sa industry sabi nila 79% kailangan nanganak na, pero target natin dito kailangan hindi bababa ng 90 ang target sa farm na to para yung bulk ng production talaga ay ma-maximize. So sa 6 weeks of calving, so bababa tayo ng 53-day round, gagamit na tayo ng 5 hectares. So sa 7th, bababa tayo ng 46-day round, gagamit tayo ng 5.8 hectares. So ang pre-grazing din natin dyan is 33. Ang post-grazing natin, average lang naman 1350. So mayroon pa tayong springer na nag-iwan ng ang zero nila ay 1100. Tapos mayroon tayong milker ng zero nila ay 1600. So yan na average natin 1350. So yan yung lalabas. So hanggang sa aabot tayo ng pangsiyam na susubasob na tayo ng konti ng 28 na pre-grazing. Tapos post-grazing natin kasi halos-halos na milker ay i-stick na tayo doon sa 1600. Gagamit na tayo ng mas marami-rami na So dito 8 na yung ginamit natin sa nakarang linggo. Ngayon, pagdating natin sa size ng September, kasi balance date na, tinubo na natin yung 27 within 27 days. So, may 9 days emergence yung lift na natin. Na-prove natin yan kasi ito na yung yung average pasture cover natin sa araw na to. So, tumubo tayo ng 49. So, ang kadalasang nangyayari kasi sa balance date nasa 49 to 55 ang demand at saka yung growth na inaano natin na magbabalanse. So, kung yung growth mo ay mas mataas sa demand mo, kikreate ka ng surplus dito. Yun na yung magsa-silage ka. Gagamitin mo na yung sabi dito sa sa formula natin. So sabi dito, how to calculate how much area to close for supplement making. So yan na yun, magagamit mo na pag nagsobra ka na. Pero kung dito muna tayo, so pagdating ng balance date, 2,700 ang pre-grazing natin, 1,600 yung average natin, gagamit na tayo ng 11 hectares per day. So, ang ibig sabihin diyan, 11 hectares per day, yan na yung yan na yung sitwasyon natin, inaano natin yan, sinusunod by disiplina. Kung yan yung milkers natin na pumapasok ng 29 sa nakaraang linggo, 16 ang post-grazing, so may available na 13, tapos 130 square meter, so may 16 kg SDM per cow per day natin. So magtutugma lahat to dito sa board na to, dito sa board, dyan sa management natin, sa pasture, doon sa baka, tutugma yan sila lahat. Kahit ang lingguhan natin na budget dito, ang pagka-consume ng mapa natin kino-color coding natin. So katulad ng linggo na to, brown yung gamit natin. Ang nakasulat doon is 31 Agosto hanggang asize ng September. So
Lahat ng mga brown dyan, brown, yun yung kinonsume natin. Pero before that, ang sinundan niya ay blue. So hindi talaga marami kasi point 8.5. Pero ngayon na gumamit na tayo ng 11, yun, boom. Yun lang yung boom na talagang in-expect mo na yung peak ng season makukuha mo na. So dito sa buwan na to. So bakit din natin yan tinatarget na ganyan? Kasi kung nagsisimula tayo ng 5 ng July, na-explain ko na yung nadia, yung pagbuburn ng pot, normal na maglulos sila ng pots kasi yung intake nila ng damo ay hindi kayang supplyan yung pangangailangan ng katawan nila para mag-produce ng production within 60 days. So within 60 days makaka-recover yan sila. So magsisimula na yan na naman ng body condition, magbi-build up na naman diyan. So dito mayroong pag-stripping down kasi yung sinasabi nating na proseso talaga na ang mga baka dito ay binibreed para mag-lose ng weight after calving, 60 days. So 60 days din yung planner natin para maabot natin yung balance date. Pag balance date, pakain tayo sa kanila, busog na busog, magdadala rin yan sila ng production sa atin. Diyan natin maano yung boom. So isi-set up mo yung balance date mo, isi-set up mo yung start ng calving mo, isi-set up mo yung spring rotation planner mo, at saka dapat may mga targets ka. So ilan ang targets mo sa buwan na to, so mga ganyan. At saka sundan ang disiplina. Wag tumalon. Pag tumalon ka, akin ka. Pag tumalon ka, i-create ka ng problema sa weeds mo. It's either, ito, medyo problema to makikita natin ngayon. Pero, ang 11 hectares na ginracing ko, ginanon ko kasi, hindi ko na pinilit meter. So, dapat na may ganyan yan dyan. So, nakarang linggo, ganon din, ginanon ko. So, yung nakakreate ng Pero, yung slope talaga natin, kung 27, ang ganda ng slope ng 27. Kung dyan, hindi ko na reset So, yun yung buong August at saka pasok ng September na cover natin. Unang pasok ng August, biglang napakabasa dito, hindi tumubo yung damo. Pero may bawi naman hanggang nakaabot tayo sa balance. So, uulitin ko, yung balance date ay, ibig sabihin, you eat what you grow. Pangalawang ibig sabihin, lip blade emergence. So, yun yung dapat natin tandaan at saka maintindihan natin kung paano natin laruin yung balance date at saka paano tayo gagawa ng spring rotation planner. So, sa tingin ko ngayon yun lang muna ang may share ko. So, hanggang sa susunod po, oras na para umuwi. Yung mga bata tumawag na, sabi happy Father's Day, Dada. Their dad still like working. So, hindi naman sa baka sabihin nyo, kasi ganito yung obligasyon ko. Kaya ito rin yung the way ako nagtatrabaho. Hindi. Magsimula ako ng 2013 as assistant third manager, ginagawa ko na to. Ginapa ko to. Kakapain talaga lahat yan. So, kung gusto natin na anuhin talaga yung career ng dairy, seryosohin, mayroon po tayong mga pwedeng makunan ng mga informasyon. Mag-google ka or may mga handouts o mga notes na galing ng Dairy NZ. So, mag-aral ng ITO. So, yung iba, maswerte nga, nakapag-aral ng ITO dito. Ako, ni level 1, wala akong napag-aralan dito. So,
gusto ko lang may share kung ano ang nangyayari sa araw na to bukod sa Father's Day. So, happy Father's Day mga cowboy. Mabuhay po. Adios amigos. Adios cowboys.